Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay i-analyze natin ang pinakamainit na naging laban dito sa semi-final round nila Super Grandmaster Timur Radjabov ng Azerbaijan versus Super Grandmaster Wesley Son ng USA. Sa Game 1 and 2 nagtabla, sa Game number 3 dito nagtapos ang laban. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito ay makikita nyo lang po ang links sa description below. Okay, so tinanakagad natin. Radja played d4, Wesley played knight f6, nag c4, e6, nag knight c3 at binitawan ni Wesley ang kanyang weapon na Nimzo Indian Defense. At dito, para medyo maiba-iba, nag Moch variation si Radja and then nag c5, syempre yan ang pangunahing sangkap ng Nimzo para ma-pressure kagad sa center. Nag push para manatiling solido ang sentro at dito nag castle, nag e4, nag B5, interesting. Ginamitan ni Wesley ng may pagka-Benko type of idea. Kasi si Benko kasi ang nagpauso ng mga B5 sacrifice para magkaroon ng iba yung activities kagad or development sa opening. At dito hindi pinansin niya, nag Knight H3 lang si Radja. Pero tingnan muna natin ang pansin. Ano ba ang mangyayari kung capturein yan libreng pawn sa B5? Ito daw ang laman. May E takes D5, E takes D5, may Rook E8 check, Knight GE2 sa lag, at dito ay may A6. So pagpalagay natin capturein, Bishop takes A6. Dito ay 1 pawn down ang black, pero kung mapapansin nyo naman ang developments, napakarami, napaka-aktibo. Okay, usually pagkaganyan medyo delikading sa puti. Pagkaganyan. Okay, so wag nating nanaisig lumamang ng pawn. Kung napakarami na mga makukuha ng kalaban natin na developments, wag na, mag-develop ka na lang. Knight H3 at dito kumapture sa C4, nag-Bishop takes C4, nag-Knight takes D5. Binitawang kagad ng mainit na interesting line itong si Radja. Okay, grabe binitawan ni Wesley, nag-Bishop takes D5. Bakit Bishop ang pinang-capture at hindi pawn ang pinangtagpas sa Knight na yan? Meron kasing Queen H4 check, ayun no. May ganong trick, bagsak din naman ang bishop sa c4. Kaya syempre, total babagsak din naman, bishop na lang ang pinang-capture, e takes d5, queen takes d5, at least dito nag-gain ng tempo ang white. At dito, nag-knight c6 develop at para ma-block ang pagkakatret sa rook, nag-bishop e3, yun. So ang pinili dito ni Radja ay second line, pero ang mas mainam daw ditong linya ay castle. Yan daw ang mas mainam. Bakit? Tingnan nyo kaibahan ha. Nung nag-Bishop E3, naka-good move si Wesley, Bishop A6. Ginuhitan niya, bawal kang mag-castling dyan sa king side. Kumbaga, sige, gusto mo mag-castling, tawid ka sa F2, then itira mo yung rook mo sa D1 or sa C1 or sa E1, artificial castle, maggagastos ng tempo kahit papaano. Diba? So dito ang ginawa, nag-Knight F4, nag-Queen H4 check, good move pa rin. Booklight pa rin hanggang dito. Nag-G3, ano idea ng Queen H4 check para ma-provoke na mag-G3. Then sa F6 talaga yan para may pressure naman sa knight. Pina-G3 lang para kahit papaano medyo bumuka ang light squares. Pampahina lang ng king side. At dito, nag-King F2, hindi na ninais pang depensahan yan kasi nga, pag kinapture, siguro ang idea ni Radja, babagsak din naman ang pawn mo sa C5 May bawi naman ako parang ganon. Ang ginawa, nag-Bishop takes C3 si Wesley at yan ang novelty. Kasi ito nangyari na before, noong 2017, Knight E5 ang ginawa at nanalo ang black. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, balik tayo dito sa Bishop takes Knight, nag-B takes C3, nag-Rook A B8. Good move. Imbis na pitasin na ni Wesley, mas minabuti niyang piliin ang aktibidades na pwede niyang maihatid. So activities yan, ayan Rook B2, para atakihin na kagad ang medyo alanganing pwesto ng White King. Ang ginawa dito, nag-Rook A D1, ano idea? Marahil siguro pag Rook B2 check, mag-Rook dito para may pangsangga sa mga check at dito, nag-Knight E5, ayan. Ano idea ng Knight E5? Napakaganda niyan, tingnan nyo ha. Bishop takes C5, binigay, nag-Rook B2 check, nag-Rook D2 at lumabas na ang ideyang itinago dito ni Wesley. Napakaganda. Excellent move. Pakiguess nyo po. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start. Maraming salamat. Ang ginawa ay Knight D3. Excellent move. Grabe, ano idea ng Knight D3 check? May tempo para ma-disconnect ang queen sa pagkakadepensa sa tore. So dito,
na desperado si Raja, tinagpas na ng queen at talagang ipinasubo na ang kanyang queen sa nag-aabang na bishop. Bakit? Sige, pagpalagay nating wag isabay ang queen. Pagpalagay nating king e3 para masabing hindi pa rin lilipad ang tore, may depensa pa rin ang king, meron kasing knight takes f4. Simple lang. May threat pa, may queen takes c3 check, yan ang mabigat dyan. So pag nag-king f2, kitang-kita, lilipad talaga ang tore. So pag naman rook d3, parang ang pag-asa ng white, sige, equality down muna ako. Ang gagawin, bishop takes, hindi naman quality down eh. Lilipad ng buong buo ang bishop sa c5. Decisive advantage for black. Saklapacious ang mangyayari. Ayan. Kaya dito, sinabay na lang ni Raja. Queen takes d3, bishop takes d3, nag-rook takes b2, dyan na lang kinumberte, nag-queen takes c3, nag-knight takes d3, queen takes d3, nag-bishop e3, at dito, syempre, mananatiling hanggat maaari ang plano dito ni Raja maging solito, stick together, kasi pag medyo pahiwa-hiwalay, delikading sa queen, maaaring ma-fork. Ang ginawa, nag-F5, si Wesley naman gagawa ng mga pambukas. Kumbaga sa dilata, pipiliting buksan talaga yan. Rook d2, nag-queen b5, nag-e5, ibinigay na, queen takes e5, rook hd1, ayan, para bumigay naman ng d7 pawn, nag-a6, rook takes d7, rook e8, rook 7 d3, depensa sa bishop, at dito, nag-f4, good move na naman, ang gandang estratehiya, nag-bishop takes f4, queen e2 check para makapasok, makapanggulo-gulo. Kasi dito, ano ba ang mangyayari kung ang G ang ipang-capture sa f4, meron kasing queen e6, threat yung pawn, at merong idea na mag-queen h3, kakalikutin, mamemresure sa king side. At hindi naman dapat mabahala si Wesley dahil yung pinakapture niyang pawn, kung G ang ipang-capture, double pawn pa rin naman yan eh. Considered na isang pawn pa rin naman ang effect. Okay? Kaya dito, nag-bishop takes f4, nag-queen e2 check, king g1, nag-queen takes a2, nag-rook 3 d2, queen b3, nag-king g2, dinipensa ng pawn sa f3, nag-h6 para ang idea, mag-g5, nag-rook d8. Ayan, nakipag-exchange na, rook takes d8, rook takes d8 check, king f7, rook d7 check, nag-king e8, nag-rook d2, bumalik sa second rank. Bakit? Kung mapapansin nyo, uy, libre ang pawn sa g7, meron kasing queen b2 check, goodbye. Lipad ang rook sa g7. Okay, kaya hindi pwede yan mga kamatsas. At dito, obligadong bumalik rook d2, nag-a5. Siyempre, kinakailangan ng gamitin ang natitirang panggulo. Ang a5, rook e2 check, king f7, nag-h4 para mapigilan ng g5 ng black. Nag-a4, tuloy-tuloy lang. Bishop e5, a3, rook e4, a2, rook e2, queen b5. Ayan ang good move. Threat ang tore, threat ang bishop, at dito nag-rook e1, queen takes bishop, good move na naman, tinanggal ang kumukontrol sa a1 para makapromote. Ayan, a1 queen ulit, buhay ulit, rook e4. So dito ang pag-asa dito ni Raja ay magkaroon ng fortress. Ibig sabihin, hindi makapenetrate ang queen. Para maipanalo kasi ito, kinakailangan ng tulong ng king eh. Pag queen lang, hindi kayang ipanalo. So ang chance dito ni Raja, may fortress yan tore, hindi makapasok dyan, para manatiling safe pa rin ang king. Pero tingnan natin na naging proseso. Queen b2 check, king g1, queen d2. Ayan. Samantalang si Wesley, tumatiming-timing. Yun nga lang ang kaibahan kasi dito, nakaangat kasi ang mga pawns. Hindi siya stick together eh. Pag nakaangat na ganyan, ang isa dyan ay napipintong lumipad. Yan ang kahinaan ng ganyang istruktura. Ang ginawa dito, nag-rook f4 check, nag-king e6, nag-rook e4 check, king d5, rook e8. Ayan. King c4, samantalang si Wesley humahanap ng maniobrahan at iba't ibang kaparaanan para makapasok, makapenetrate halimbawa. Kasi kailangan makapenetrate talaga ang king dyan eh. Nag-rook e4 check, king d3, nag-rook e8, queen c1 check, king g2, queen c2 check, king g1, queen b1 check, king g2, queen a2 check, at dito nag-resign na si Raja. Bakit? Pagpalagay natin na mag-king h3, merong kasing queen f7. Yun ang idea ng sayaw-sayaw ng queen eh. Makarating sa a2, hihiwalay ang king dito sa pawn sa f3, magku-queen f7 para may fork. Ayan oh. Babagsak ang f3. Pagpalagay nating chumek, di king e3 lang. Wala na, lilipad pa rin yan. At ang importante rito, nakapasok na ang king ni Wesley. Yan ang pinaka-vital idea para maipanalo ang ganitong klase ng endgame. Okay? So, isa pa, pag queen a2 check, halimbawa kung magpalagay natin king g1, may queen f7 pa rin. Halos ganun pa rin ang konsepto. Importante, lumipad ang isa sa mga pawns dyan, and wines na for black.
Yan po ang ipinakita dito ni Super Grandmaster Wesley So. Pinagtagumpayan niya, nakabawi siya kay Raja. Kasi sa pagkakatanda ko, merong knockout tournament din na knockout siya kay Raja eh. Ngayon, bumawi siya. At least hindi siya nasuki. Nakabawi. Okay? So, i-analyze naman natin ang katatapos lang na Day 1 finals between Super Grandmaster Wesley So and World Champion Magnus Carlsen. Yan po ang inyong antabayanan. I-analyze natin lahat ang kanilang naging 4 games. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na in-analyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa in-analyze nating game, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.